Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. O ito, matindi itong balitang ito. Ha? Breaking news ito, mga kabunyog. Ngayon na araw lang ito lumabas. Ha? Breaking news po ito. Um, Hindi po ito luma. Yan, ipakita ko yung ano niya. No? Yan mga kabunyog, ABS-CBN. New evidence will show Sara Duterte failed to declare millions worth of properties. Ayon po yan kay Congressman Terry Ridon. O tingnan nyo yung balita. Please, June 12, 2026, 5:14 p.m. Yun hindi po ito lumang balita. Mga kabunyog, bagong balita po ito, mainit-init na balita. Kanina lang na 5:14 p.m. pinablish ng ABS-CBN. Laman na ito ng mga balita ng iba't ibang mga media outlets, news outlets. At ano itong balitang ito? May bagong ebidensya kay Sara. Anong ebidensya ito, mga kabunyog? Na si Sara Duterte ay may mga hindi na-declare na millions worth of properties. Parang katulad ito kay dating Chief Justice Renato Corona. Maaalala natin, si Renato Corona, ang naging decisive para sa impeachment niya, marami siyang mga properties na hindi nakalagay sa SALN, sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, bagong tuklas na naman ito, millions worth of properties ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. Hindi nila na i-declare sa SALN. Bawal yun. Kasi sa SALN, dapat i-declare mo. Lalo na't ganyan kalaking halaga. Mga kabunyog, mga kababayan. Lalo na't ganyan kalaking halaga, hindi mo i-declare sa SALN mo. Si ano nga noon, si dating Chief Justice Corona, magkano lang naman yung hindi niya na-declare na ano niya, na mga properties, hindi niya na-declare sa SALN. Saan galing itong information na to? Ay di ba kasi may mga lumabas ng mga listahan ng mga properties ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. Hindi nila nilagay yun, hindi nila dineclare yung mga properties daw na yon sa sinubmit ni Sara na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kaya ano na ito, mga kabunyog, mabigat na ano yan. Kumbaga, nakalagay sa ang requirement ng SALN, lahat ng mga properties mo, ari-arian mo, pera man yan, real estate, personal properties, kailangan mong i-declare yan sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kaya, ito na, mga kabunyog. Ngayon, ang ginawa pala ni Sara sa kaniman Scarpio, sa sinubmit na SALN, hindi nakalagay yung mga properties na yon. Ay mayroon silang hawak ng records. May hawak ng records ang prosecution ng lahat ng mga properties nila Sara at ni Mans Carpio. At hindi yon ito, may nakita silang mga importanteng properties worth millions. Pero hindi nakalagay sa SALN. Bawal yan. Ganyan ang nangyari ay di ba si ganun din ang nangyari kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. SALN din yung issue. Si Corona, SALN din ang issue. Marami siyang mga properties na hindi linagay sa SALN. Chief Justice ka, tapos hindi mo bakit hindi mo dineclare? Samantalang may mga patunay na sa inyo yun, properties nyo yun. Ito na. Kaya sabi ni Congressman Terry Ridon, matibay itong mga ebidensya na to. Ipipresent daw nila sa pre-trial conference sa June 18. I-introduce na itong ebidensyang ito. Hindi ito nakita noong sa Justice Committee. Hindi ito lumabas itong mga properties na ito. Pero ngayon, dahil may mga hawak ng dokumento ang prosecution, nakita nila na itong ilang mga properties na ito ay hindi nakalagay sa SALN ni Sara. Hindi nakadeclare. Kaya ano na ito, mga kabunyog? Ano na yan, O yan, ABS-CBN yan,
Published June 12, 2026. Ngayon lang po yan. New evidence will show Sara Duterte failed to declare millions worth of properties. Kaya itong mga senador na to, ia-acquit ba nila si Sara kahit napakalinaw ng ebidensya na mayroong mga property sila Sara Duterte at Manscarpio na hindi nakalagay sa salin nila? O ano yan? Pag inacquit nila si Sara sa kabila ng napakatibay na yan na ebidensya, ano itong mga senador na to? Kaya ito na mga kabunyog. Habang dumadaan ang mga araw, lumalabas na ang mga ebidensya laban kay Sara. Mga ebidensya na mahirap niyang ma-deny. Unang-una, may hawak siguradong mga documents o dokumento ang prosecution, nakalagay doon na itong properties na ito ay kay Sara at Manscarpio. Posibleng may mga ano sila niyan, proof. Pagkatapos titingnan mo ngayon sa SALN, nakadeclare ba ito o hindi? Hindi. O, ano ka na ngayon? Di ba? Ano na yan? Guilty na yan. Ito na. Mas madali itong patunayan. Kasi, titingnan nyo lang, kanino nakapangalan itong mga properties na to? Halimbawa, real properties, lupa, building. Kanino nakapangalan? Kay Sara Duterte at Manscarpio. Tiningnan ngayon sa SALN, wala doon. Bakit wala doon? Ay hindi naman ito, 2 million, 5 million, 10 million. Ano daw to? Halos magbibilyon daw ang halaga. Napanood ko yung interview kay Congressman Terry doon eh. Kaya ito na mga kabunyog, mga kababayan. Dagdag na naman ito ng kay Sara Duterte. Hindi pa ito na i-present doon sa Justice Committee hearing. Pero sa trial ipipresent daw ito. At sa pre-trial conference sa June 18, iaano na ito. Yan mga kabunyog, mga kababayan Kaya pag nalumabas actually itong mga ebidensyang ito, na matibay naman talagang ebidensya, ewan ko kung paano mag-a-acquit pa rin itong mga senador na to. Mabuti kung walang mga ebidensya. Pwede nilang i-acquit si Sara. Ito ang tibay ng mga ebidensya. Kaya ano na ito mga kabunyog, tapos na si Sara dito. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.